this time, hayaan niyo naman kung basahin ko po ang ating passage sa Tagalog. So, buksan po natin ang ating Bibles sa Romans chapter 5 verses 5 to 8. At ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Romans 5 verses 5 to 8. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na binigay sa atin. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay. Datapwat ipinagtago bilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ito po ang salita ng Diyos, purihin po ang ating Panginoon. Okay, so kamakailan lang diniklara po ng World Bank na ang Pilipinas daw ay nasa hanay na po ng mga upper middle income na bansa. I think this was 2 to 3 weeks ago. Hindi ko alam kung nakita niyo yung announcement na yon ng Malacanang. At naglabas ng statement sila at ganito po ang sinasabi ng Presidente doon sa kanyang balita. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Dagdag niya, this is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. Ngunit kung tatanungin po natin si Sunny Africa, yung Executive Director ng Ibon Foundation, ito raw ay nilikha, itong categories ng lower middle income, upper middle income. Ginawa lang daw ito ng World Bank noong 1980s para may pamantayan sila sa paniningil ng interest rate sa mga bansang nagkakautang sa kanila. Sabi niya, hindi siya sukat sa pag-unlad at mas lalong hindi siya sukat ng kalagayan ng bawat mamamayan ng anumang bansa. I tend to agree with him. Sa ating kultura, whenever we talk about hope, it can be one of these two things. On the one hand, it may or may not happen. Katulad ng mga salitang, I hope things turn out better for you. It may or may not happen. Posibleng mangyari, posibleng hindi. And sometimes, or more often than not, when we say, I hope things better happen for you, ibig natin sabihin is, we veer or we weigh towards the positive result sa kanya. But yun again, hindi natin kontrolado ang sitwasyon. On the other hand, kapag pinag-uusapan ang hope for the future, paniwala ng maraming Pilipino na ang ating kinabukasan at bagong lipunan ay nakasalalay sa isang tao lang, sa Presidente ng Pilipinas. And this is never more apparent kapag nagkakaroon po ng halalan. Ang bawat tumatakbo ay may kani-kanyang mga slogan. Nandyan po ang era para sa mahirap. Kung buhay na kayo at nakakaboto kayo. Nandyan yung kung walang kurak, walang mahirap. Nandyan ang tapang at malasakit. Nandyan din ang unity. Sama-sama tayong babangon muli. Nakikinig tayo sa kanilang mga talumpati para maintindihan ang kanilang slogan at plataforma. At iniluluklok natin sila ayon sa kanilang mga pangako. Pero kapag kinumusta natin ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, asa na tayo? Nung nagkaroon ng petroleum crisis early this year, or sabi nila as early as last year, nafo-forecast na siya. December pa lang. Bakit hindi tayo nakapaghanda?
Noong 2021, ang ating inflation rate o pagtaas ng halaga ng bilihin at pagbaba ng halaga ng piso, nasa 4.5% lang ang inflation rate. Ngayon, sa gitna ng oil and energy crisis, ang ating inflation rate ay nasa 6.8% na. Tapos, ang halaga ng piso ay nasa pinakamababa sa ating kasaysayan. Naglalaro between 61.10 hanggang 61.59 to $1. In terms of politics, pinagtatawanan tayo ng ibang bansa dahil sa mga nangyayari dito sa loob ng bansa. Bakit wala pa rin nakukulong na politiko sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan at nakinabang sa mga flood control projects? Bakit walang may gustong magsulong na ayusin yung sistema? Bakit parang gusto nilang isa sa mga kesyo ini-explain ito ng mga historians, pero tingin ko may kinalaman din ito sa, hindi lamang sa history ng Pilipino, may kinalaman din sa sistema natin. Bakit ba gusto ng mga Pilipino na paghiwalayin ang mag-asawa at pamilya alang-alang sa isang trabaho at pangarap ng magandang kinabukasan? Diba? Bakit sa tuwing may magsasalita na opisyal tungkol dito sa bagay na ito, tinatawag silang mga bayani? Ang ginawa nyo nga, sinira nyo nga pamilya nyo alang-alang sa isang trabaho Diba? Parang pakiramdam natin, itong mga politiko at yung mga government officials, whenever they talk, whenever they speak in front of the camera, nagsasalita lang sila at nagsusulong ng batas, hindi naman para sa kapakanan ng bayan, kundi para lang sa kanilang pansariling kapakinabangan o para sa pakinabang ng kanilang pinagkakautangan ng loob. Ano na ang nangyari sa mga binoto natin at sa kanilang mga pangako? Ano na nangyari sa sama-sama tayong babangon muli? Asa ng pag-asa? Kaya in terms of politics, kung ako tatanungin nyo, hindi dapat natin inilalagak ang ating pag-asa sa tao. Sa scriptures, hope and faith, or confidence in God, go hand in hand. Sa Psalm 42, mababasa po natin na nagkaroon ng internal conflict sa manunulat ng awit. Nilalait siya ng kanyang mga kaaway at kinukot siya. And then dinadamdam niya ang mga nangyari sa kanyang buhay. At ngayon, he is arguing with himself, kausap niya ang kanyang sarili dahil nanluluhong siya. Ganito, pakinggan lang natin yung sinabi sa Psalm 42 verse 5. Why are you in despair, O my soul? Kausap niya sa kanyang sarili. And why have you become disturbed within me? Ano yung inutos niya sa kanyang sarili? What's the answer? Hope in God, for I shall again praise Him for the help of His presence. As Christians, we do not hope in things. We do not also hope in people. Sapagkat alam natin na ang tao ay makasalanan, hindi maaasahan. Ang lahat ng bagay naman ay patungo sa kabulukan. So paano ka aasa din doon? Christians hope in God. They hope in the God in whom they have confidence in. Why? Because in the past, there is only one who has remained faithful sa kanyang mga pangako. Diyos lang. Ang problema lang sa atin is that hoping in God does not come naturally to us. Lalo na kapag may pinagdadaanan tayo. Mas focus tayo doon sa ating mga problema imbis na doon sa track record ng ating Panginoon. Kaya kailangan ipaalala ng mga aawit sa kanyang sarili na sa Diyos ang pag-asa. 2 beses niyang inutusan ang kanyang sarili doon sa Psalm 42. And so ramdam natin yung desperation niya at ramdam din natin yung kanyang struggle against his natural tendencies. In the New Testament, mababasa natin ang definition ng faith at ang ugnayan nito sa ating pag-asa. Pakinggan lang natin yung writer at pastor sa Hebrews
At ganito ang sinasabi niya sa Hebrews 11, definition niya ng faith. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Parang ang lalim, ano? Anong ibig niyan sabihin kaya? Sabi niya, assurance of things hoped for. That is faith. Noong sinulat ito, marami sa mga believers kasi ang inuusig dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. And so, what is faith now? Ang tunay na pananampalataya daw ay nananatili dahil panatag ito natutupanin ng Diyos ang kanyang pangako. God has always been faithful and it is on the basis of His character and His track record in the past. And that is the reason kung bakit tayo umaasa. At mayroong pag-asa. Dito po sa ating passage sa Romans chapter 5, ipapaliwanag ni Apostol Pablo kung anong ginawa ng Diyos para i-secure ang ating future. And therefore, may hope tayo. At kung ano ang ugnayan nito ngayon sa pananampalataya natin ngayon para panatag tayo hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ang salita ng Diyos, panalangin ko po na makita natin ang umaapaw ng biyaya ng Diyos para sa ating pagpapawalang sala at maging panatag tayo sa ating pagpapawalang sala. Nawa maging pagpapala po ang pag-aaral natin sa umagang ito, especially sa atin na may mga pinagdadaan sa buhay at sa pananampalataya, para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay tayo lahat sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa pagwalhatian ng ating dakilang Diyos. And because our passage belongs to a long section on the blessings of justification, same pa rin ang ating magiging tanong sa umagang ito. As in previous weeks, we ask, how can I be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? How can I be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? So nabanggit ko nga, for the past few weeks, we've been studying the benefits or blessings of justification sa ating buhay bilang mga justified, mga believers in Christ. And we are looking at it with a narrow lens para maintindihan natin on how this benefits us today hanggang sa araw ng paghuhukom. That number 1, sa verse 1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And number 2, sa verse 2a, we stand in God's grace. Number 3, verse 2b, we rejoice in hope of God's glory. And number 4, which was last week, verses 3 to 4, we have joy in our struggles and suffering. Ngayon naman po ay titignan naman natin ang panlimang bunga ng justification. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 5, verse 5. At ganito po ang sinasabi. And hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Pagkatapos po ipaliwanag ni Apostol Pablo na ang ating mga pagbabata or ating mga suffering at pagtitiis ay nagbubunga sa pag-asa, pinapaliwanag niya ngayon kung paano natin malalaman na totoo itong pag-asa. Itong pag-asang ating pinanghahawakan at hindi lang basta ito wishful thinking. With confidence, sinasabi ni Pablo dito sa verse 5, and hope does not disappoint. Doon sa binasa natin kanina, and hope does not bring us to shame. Sa Tagalog, ang pag-asa ay hindi humihiya. So how can Paul say this? That hope does not disappoint. Na hindi tayo bigo. Answer, sabi niya dyan, because the love of God has been poured out within our hearts. Ganito ang ibig niyang sabihin dyan. Alam po natin na binubuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sapagkat nakakapagtiis tayo sa gitna ng mga pighati. Nakakatindig habang dumadaan sa mga matitinding pagsubok. We are able to endure tribulation. Napapatunayan natin ngayon dahil na-endure natin ito dahil nagpa-persevere at nape-preserve tayo, napapatunayan natin ngayon ang kalooban ng Diyos na ingatan tayo dahil patuloy tayong nananatili sa Kanya.
Yun yung ibig sabihin dito ni Pablo. Lalo natin siya ngayon nakikilala habang sumusunod tayo, habang dumadaan tayo sa mga pagsubok at saka mga pagtitiis, sumusunod tayo sa Kanya. Lalo naman din natin siya nakikilala. At lalo natin napapatunayan ang Kanyang katapatan. At lalo din tayong tumitibay sa ating pananampalataya. That's how it works. Natandaan ko po, years ago, sa isang adult Bible study, may nagtanong. Kasi nagkaroon sila ng quoting testimony. Nagtanong itong isang believer. How is it na, sabi niya, how do you prove yung pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay? How is it that you can testify of these things? Pero sa kanya para sa kanya parang wala lang, parang boring. Parang day to day. Routine. Para mapatunayan natin mga kapatid. Ito yun. Last week na pag-aralan natin na normal sa isang Kristiyano na dumadaan sa mga pagsubok. Normal sa atin na magbata. Normal na dumaan sa mga bigati. At hindi dapat natin yun na we do not scorn, we do not reject it. At habang dumadaan doon natin napapatunayan ang katapatan ng Diyos. Yung iba sa atin alam kung ano yung sinasabi ko. Lalo na sa mga dumaan sa mga matitinding mga pangyayari sa buhay. Therefore, hindi tayo bigo sa ating pag-asa. Hope does not disappoint because it is He who enables us to persevere through tribulation, confirming His love for you and me. Sa anong paraan daw binubuhos ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin? Answer. Paano sinagot ni Pablo? Through the Holy Spirit who was given to us. Ang banal na Espiritu ang binigay para manahan sa bawat mananampalataya magpakailanman. Kanina sa ating awitin, napapansin natin minsan sa mga lyrics, ginagamit ay Holy Ghost. Pakipaliwanag na lang po sa mga bata. Baka kasi, bakit may ghost dyan? Baka ang isip nila ay multo. O may mumu, bakit may banal na mumu dyan? So, hindi yun lang yung tukoy doon. Old English yung ghost na ginamit dyan para sa salitang spirit. Ang Holy Spirit ay doon sa tatlong persons of the Trinity, isa lang ang bumaba para maging tao. At yun ay si Jesucristo. No one has seen the Father at any time. Mas lalo yung banal na Espiritu. Kasi nga, Espiritu siya. And yet, pinadala siya, the Scriptures tell us, pinadala ang banal na Espiritu para sa bawat mananampalataya. Para manahan sa inyo at sa akin, magpakailanman. Siya ang nagbubukas ng ating mga puso at isipan para maunawaan ang salita ng Diyos at madama natin ang pag-ibig ng Ama sa atin. Lalo na habang dumadaan tayo sa mga pagsubok. Therefore, we see this, hindi ito in terms of yung physical, kundi we have an internal testimony ngayon. On the other hand, ang banal na Espiritu rin ang patunay na niligtas tayo ng Diyos sa Kanyang puot sa araw ng paghuhukom. Again, ang question natin is, how are these benefits beneficial for us, especially on the day of judgment? Dahil nasa sa atin ang banal na Espiritu, ito ay guarantee na niligtas tayo ng Diyos para ma-experience natin ang eternal fellowship with God at hindi tayo mapahamak sa araw ng paghuhukom. Therefore, hope does not disappoint. God's Spirit is the agent of God's love being poured out within our hearts. And this is why we are convinced, we are assured
na mahal tayo ng Diyos. Which leads us sa verses 6 to 8. Dito sa verses 6 to 8, pinapaliwanag naman ni Apostol Pablo ang lalim at lawak ng pag-ibig na mayroon ng Diyos para sa atin. Sabi niya, "For while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man, someone would dare even to die. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Ang tinutukoy po na helpless dito ni Apostol Pablo o yung mga mahihina ay sila rin yung mga nabibilang sa mga masasama or yung ungodly. Same people. And we will notice, sabi ni Apostol Pablo dito, while we were still helpless. We, sabi niya. Binibilang niya ang kanyang sarili sa mga mahihina. Tinawag po silang mahihina sapagkat wala silang lakas, wala po silang kapangyarihan para iligtas ang kanilang sarili sa puot ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Wala silang katwiran sa kanilang mga sarili para sila ay mapawalang sala. Mahihina. At ganito rin tayo. Nothing has changed. Nang ganito raw ang ating katayuan at kondisyon sa harapan ng Diyos, dumating si Kristo sa tamang panahon at namatay sa mga masasama na tulad natin. Hinanda ng Diyos ang buong kasaysayan. Simula nang mahulog ang ating unang magulang sa kasalanan, hinanda niya ang buong kasaysayan sa pagdating ng tagapagligtas. Kaya dumating si Kristo sa tamang panahon at namatay sa mga masasama na tulad natin. Hinanda ng Diyos Ama ang buong kasaysayan para ibigay ang kanyang bugtong na anak. Para kanino? Sabi dyan, para sa mga masasama na tulad natin, dahil nga hindi natin kayang tulungan ang ating mga sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating kalugmukan. Paul goes on to say sa verse 7, "For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man someone would dare even to die." Ang tinutukoy niya na righteous man dito ay hindi yung binilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Itong righteous man dito na tinutukoy niya ay yung mga nagsasabi na matuwid sila. Na sumusunod naman ako sa kautusan. Wala akong ginagawang masama. Yun yung righteous man na tinutukoy niya dito. Ngayon, ang tanong, meron bang mag-aalay ng kanyang buhay para sa ganitong klaseng tao? Na nagsasabi, wala naman ako ginagawang masama eh. Hindi naman ako katulad ng aking kapwa. Napag-aralan natin yun eh. Yung Pharisee at saka yung tax collector nung humarap sa Panginoon. Sabi ng Pharisee, hindi naman ako katulad niyang tax collector na yan na nagnanakaw sa kanyang kapwa eh. Yun yung tinutukoy dito. Meron bang mag-aalay ng kanyang buhay para sa ganito? Mukhang mahirap daw, sabi ni Apostol Pablo, mahirap maghanap ng tao na magbibigay ng kanyang buhay o mag-aalay ng kanyang buhay sa mga ganitong klaseng tao na ang tingin sa kanilang sarili ay matuwid. Na hindi na kailangan ang buhay ng iba. Hindi na kailangan ng kahit ano. Dahil alam nila na mabuti silang tao. Kung mabuti yung tao at mapagbigay, paano kaya? Sabi ni Pablo, paano kung mabuti siya sa iba? Baka meron pa siguro raw maghandog ng kanyang buhay. Kasi naging mabait siya sa iba. Sa isip po kasi ng mga Hudyo, may tatlong klase daw ng tao. Yung matuwid, yung mabuti, at yung masama. Pero sino ang magbibigay ngayon, sabi ni Pablo, ng kanyang buhay para sa mga masasama? Meron ba? Kapag pinanood natin ang mga balita,
kapag siguro sinaliksik din natin ang ating mga sarili. Tungkol sa, pag nanood tayo, tungkol sa mga krimen na nangyayari, mapapansin natin, iisa lang ang sinisigaw ng mga kaanak ng biktima. Ano sinisigaw nila? Hustisya! Katarungan! Wala tayong maririnig na mag-aalay ng kanyang buhay para sa mga masama. No one does that for evil people. Ang normal na reaksyon ng tao, at malamang siguro pag sinaliksik natin ang ating mga sarili, naiintindihan natin kung ano yung sinisigaw ng mga kaanak. Ang normal na reaksyon ng tao ay pabayaan sila mabulok o mamatay. Sapagkat yun yung bayad sa ginawa nila. That is how we understand it. Kaya nga ganito rin yung tanong ni Pablo, na kailangan i-confront din natin ang ating mga sarili. Sino magbibigay ng kanyang buhay sa mga masasama? And this is where the gospel shines. Sabi ni Pablo, verse 8, but God. Ang Diyos ay hindi tao. Hindi siya parang tao kung mag-isip. But God, iba siya, demonstrates His own love toward us. In that, while we were yet sinners, sabi ni Pablo, Christ died for us. Tayo yung mga masama. Tama lang kung walang magbibigay ng buhay para sa atin. Tama lang. Pero ang Diyos hindi tulad natin kung mag-isip. Hindi rin siya tulad natin kung gumawa. Tayo yung mga masasama. Tayo yung dapat na mabulok sa ating mga kasalanan. Tayo yung dapat na mamatay at mapahamak sa walang hanggan. Hindi hinintay ng Diyos na gumawa tayo rin ng hakbang, sapagkat alam niya na wala tayong kakayahang iligtas ang ating mga sarili. At alam niya sa ating kasalanan, sisirain ng ating lahat. Sabi ni Pablo dyan, pinahayag at pinadamahan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo ay makasalanan pa. And in what manner did God reveal His love? Sabi niya, Christ died for us. Ilagay natin yung pangalan natin dyan. Pwede rin. Christ died for you. Christ died for Kyle. Christ died for AJ. Christ died for Kuya Owen. Christ died for Kim. Christ died for Jonah. Isa-isahin natin. Christ died for you. For each one of you. Hindi tayo ang namatay para sa ating kasalanan. Iba ang pumato ng ating parusa. Iba ang namatay para sa ating pagpapawalang sala. Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Sabi nga kanina, for as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. For as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. How can I be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? Dito sa verses 5 to 8, ito yung sagot. We have the certainty of God's love through the indwelling Holy Spirit. Through the indwelling Holy Spirit. Mga kapatid sa Panginoon, we have reason to rejoice and boast in our trials and tribulations, sapagkat ang pag-asa na aming pinanghahawakan ay tunay.
Nasasabi natin totoo ito sapagkat Diyos ang laging nariyan para tulungan tayo, ingatan tayo, habang dumadaan tayo sa mga pagsubok. Ganito man ang nangyayari sa ating paligid, panatag pa rin tayo sapagkat mayroon tayong internal testimony mula sa Banal na Espiritu na iniibig daw tayo ng Diyos. Hindi siya tulad ng tao na puro pangako lang. At makikita yung track record ng Diyos in history that He fulfills His promises. Makikita rin yun sa ating mga buhay. Ang iba sa atin may mga, although ang tawag ko dramatic experiences, mas dramatic yung iba sa atin. Yung iba sa atin, dumating sa point na malapit ng mamatay at binigyan ng panibagong buhay, physically, at naiintindihan nila ang binigay sa kanila ng Panginoon. In these instances, napapatunayan natin ang katapatan ng Diyos. Hindi siya tulad natin na puro pangako lang. Siya ang nagdadala at naghahanda ng lahat ng bagay sa araw ng paghuhukom at hindi niya tayo hahayaang mapahamak sa araw na yun. Anong patunay? Yung Banal na Espiritu. Tama lang na magtiwala tayo sa Diyos. Makita natin ngayon that the righteousness of God that justifies has accounted us righteous by means of faith. And this blessing of justification bears fruit sa ating mga buhay. It brings about hope. From faith, it brings about hope for us which does not disappoint because we have God's love poured into our hearts. So now we see these three blessings of justification sa ating buhay. Faith, hope, and love. And this is ours as a possession forever. Mga kapatid, these are the abounding benefits of justification that God has bestowed upon you. Isa puso natin ang mga bagay na ito at lumapit tayo ng may umaapaw na papuri at pasasalamat sa ating matuwid at mapagmahal na Panginoon. Tayo manalangin.